Hello mga ka-JP! Welcome back to our channel! Kayo ba ay hindi sinasadya na nakapagpadala ng pera sa maling GCash number o maling GCash account? Kung ang sagot nyo ay oo, ang tanong natin ngayon, mayroon pa bang paraan para yan ay mai-refund sa inyo o maibalik yung mga nawawalang pera? Yan ang tatalakayin natin ngayon sa ating tutorial videos. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Yung ituturo ko ngayon mga ka-JP ay mabilis lamang dahil ito yung latest solution or update mula kay GCash. At ito na nga, pupunta lang tayo dito sa My Transaction tab. Tapos, hahanapin natin yung mismong transaction kung saan tayo ay nagkamali ng pagsesend. Halimbawa, itong transaction na to, yung maling transaction na nagawa ko at nakapag-send ako sa maling GCash account o maling GCash number. Kaya ito yung mismong i-click ko. Double-click natin. At pagka-click ko sa mismong transaction na yon, ito na nga yung makikita natin. Yung mga details ng numbers, yung mismong GCash account natin, at kung anong number natin ito na i-send. Nakalagay din yung amount, date and time, at saka yung reference number. Ngayon pupunta tayo dito sa pinakababa, i-click natin yung Get Help. Tapos meron tayong makikita ang options dito. Pipiliin natin yung pinakauna. I sent money to the wrong number. At ayan mga ka-JP, pagka-click natin nun, mapupunta tayo dito sa Submit a Request GCash Help Center, kung saan nakalagay na mismo yung reference number or transaction ID natin at yung mismong amount o yung halaga ng pera na i-send natin sa maling number. Ngayon, kailangan pa rin natin i-input yung wrong recipient's number, kung saan tayo nagkamali, na number, and then yung correct recipient's number, kung kanino dapat talaga tayo magsisend ng pera. Napaka-importante ng dalawang field na ito. Tapos meron ding field dito kung saan papapiliin tayo which statement is most relevant to you. Click natin yung arrow down. And then, piliin natin yung second option. I sent it to another person with totally different mobile number. And then, please share what happened or add information about your concern. Pwede nating ilagay na I sent money to the wrong GCash number or account. Pwede ninyong gayahin yung mismong text na yan na isasend ko. And then upload a photo or attachment that can help us assist you with your concern. Pwede tayong mag-upload dito ng photo or screenshot ng mismong transaction details ninyo. Yung pinakita natin kanina sa transaction tab. Para mas ma-assist kayo ni GCash at pagkatapos ay i-click natin yung submit. At pagka-click natin ng submit, huwag kalimutang i-check ang inyong email address dahil doon nagpapadala si GCash ng status ng inyong ticket or concern. Pero mayroon din itong exceptions mga ka-JP. Posible din na hindi na maibalik ni GCash yung pera ninyo kung sakali na na-cash out o nagamit na nung pinag-senda ninyo. So let's hope na hindi pa ito naka-cash out o nagagamit nung napag-senda ninyo para naman maibalik pa sa inyo yung pera. Ayan lamang mga ka-JP, sana nakatulong kahit papano. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at hit ang notification bell para updated kayo sa latest tutorial videos. Kung may mga katanungan, huwag kalimutang mag-iwan lamang sa ating comment section. Thank you!